Regarding doon sa priority mo sa committee sa agriculture sa Kongreso, ano na pong update nito? Well, of course, malaki dito yung ating medyo dinadaan pa muna sa konsultasyon. Ito po ay yung tinatawag na House Bill number 1. Ito ay naging panukala ni dating Speaker Martin Romualdez, na kung saan ay ang pag-aamyenda ng rice tariffication law. Medyo masalimuot at maraming issues po kinaharap yung ating panukalang batas na ito, at gusto po natin na maging malawak ang konsultasyon bago po natin ito matalakay ng formal dito sa komitiba mismo. So nakasimula na tayo ng technical working group dito, at inaasahan po natin sa baka mga isang buwan ay handa na po tayo na talakayan na ito sa committee proper level mismo. Siyempre, bukod din po rito ay umaasa po kami na may nabuo din si former Speaker Martin Romualdez noon na Quintacom, na kung saan nga ay nararapat na bantayan po natin ang mga nagiging presyo ng mga pamilihin po natin ng pagkain. Particular na rin po siguro, medyo matutukan po natin ang presyo ng bigas. So, umaasa po kami na sana sa liderato naman ni Speaker Faustino Bojoy D, na sana naman ay ating mabuo na itong ad hoc committee na ito, nang sa gayon ay kahit paano monitor po natin ang mga presyo ng mga bilihin, nababantayan po natin, at masiguro po natin wala pong kalokohan ng mga hoarding, smuggling na nangyayari po rito. Punta ko rito sa fertilizer, sa patuloy na pagbibigay mo ng suporta sa First District, at iba pang issues na tinututukan sa distrito mo. Kumusta po at ilan po lahat ito? Well, sa ngayon ay ito ay ang sakop nito ay ang buong First District of Quezon. Para sa araw na ito ay ang 500 farmers ng ating bayan ng General Nakakaraang una makakatanggap nito, at tayo po iikot sa iba't pang mga bayan para siguruhin na mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., kay Secretary Francisco Kiko Chu Laurel, under the Rice Banner Program ay meron pong suporta ng abono matatanggap ang ating mga kababayan. Hindi lamang po rito sa distrito, kundi sa buong Pilipinas.